Sabi nga kung kailan tayo nasa sitwasyon na hindi kanais-nais o nasa panahon ng mga pagsubok, ay doon dapat natin mas lalong ipakita yung tapang natin at yung pananampalataya at pananalig natin sa ating Panginoon Diyos. Sinubukan ko po manghiram ng pera sa amo ko. Hindi po ako pinahiram. Parang undoy sa kanila yung tumama. Bigla ang taas ng tubig eh. Kasi natutulog lang eh. Di pa nga tuluyang nakakabangon ang mga residente mula sa trahedya dahil sa ulan na dulot ng shear line 2 linggo na ang nakakaraan, ay panibagong hamon na naman ang hinarap ngayon ng mga taga Davao Region dahil sa muling pagbaha at landslide sa malalawak na bahagi ng rehiyon. Baha at landslide sa kasagsagan ng malakas na ulan. Ito ang naranasan kahapon ng mga taga-barangay Elizalde sa Mako, Davao de Oro. Kita ang aktual na paggumatay ang 3 tao kabilang ang 12 anyos na babae sa landslide sa Purok Buongon sa Barangay Poblasyon. Ayon sa Davao de Oro LGU, 2 pa ang nasawi dahil sa baha sa bayan ng New Bataan. So yun na mga kabisnes namin minamahal, ito po yung video clip na pinadala sa atin ng isa nating kabisnes na nasa abroad. Isa po siyang OFW at ito nga po ay kasalukuyan o bagong pangyayari pa lang, no? Ang OFW ay minabuti namin na agad na tugunan ito kahit man lang sana sa pambili nila ng pagkain. Kasi ang naging problema po mga kabisnes, siya, bagaman meron siyang hanap buhay doon sa abroad, ay hindi naman siya agad-agad ay nakakabali o nakakapag-cash advance sa kanyang amo. Dahil nga po sa hindi naman mga Pinoy yung kanyang amo. So, sinikap niya, tayo ang naisip niya na hingian ng tulong mga kabisnes. At ayun, sa abot ng makakaya ng ka-business official ay agaran tayo nagpaabot ng tulong para sa kanilang pamilya. Hindi naman natin sukat akalain na hindi lang pala yung pamilya niya ang talagang naapektuhan, kundi napakalawak pala nito mga ka-business. Kung hindi ako nagkakamali, batay sa impormasyon na nakala po namin, ay umabot sa 2,000 mahigit na mga pamilya ang naapektuhan. At so ngayon ay hirap na hirap ang kanilang sitwasyon, lalo pangat patungkol sa pagkain, sa pagkakaroon ng malinis na inuming tubig, mga ka-business. At hirap din po sila patungkol sa komunikasyon. Dahil sa nasira po ang linya ng komunikasyon doon. At syempre, hindi sila makapagbigay ng mga mensahe nila sa mga mahal nila sa buhay na nasa ibang lugar, nandito sa Maynila o nasa abroad. At ayun mga kabisnes namin minamahal, pakinggan natin yung ating kababayan na isang OFW. Narito po yung kanyang naging pakibisuyo o paglalambing sa atin, no, sa ka-business official. Para sa pamilya ko na nasalantaan po ng bagyo, sinubukan ko po manghiram ng pera sa amo ko. Hindi po ako pinahiram para sana po ipadala ko sa pamilya ko. Ayan po, kaya naisip ko, bakit hindi ko subukan na humingi kay Sir Ka-Business. Isa din naman akong followers niya simula pa nung kay Estong. Kaya po ang ginawa ko, nag-message po ako sa Anime Reactor TV na makahingi ako ng tulong para kay Sir Ka-Business. Ayun po, makarating man po ang message ko ito kay Sir Ka-Business, kay Ma'am Ka-Business, ayun, sa buong family Ka-Business, Ma'am, Sir, Papa Dins, Boss Dave,
Ate Budang, humihingi po ako ng tulong para sa pamilya ko na nasa lantaan po ng Baguio. Hindi ko po kayang matugunan lahat. Lalong-lalo na po pagdating sa emergency need talaga nila. Pagkain, tubig, damit, lalo na nga yung school supply. Dahil po nung time na dumating po yung baha sa kanila is gabi po siya. Gabi? Sa awa nga Gabi po pala. ng Panginoon, nung time na yun is natutulog po sila. Nagulat na lang sila na basa na yung mga higaan nila. Kaya mas inuna po nila lumikas. Oo. Tama. Buhay muna. Wala po silang dala. Iniwan po kung ano yung gamit, lahat po iniwan. Basta ang naisip nila, tumakas na lang, lumikas na lang para maligtas sila lahat. Kaya po, yun po ang nakakalungkot dahil wala pong ano sa kanila ng tira. Pero okay lang yun. Ang importante, lahat po ng pamilya ko doon is ligtas. Ayun lang po ang problema nila, yung paano po bumangon ulit. Yung sabi ko, may awa ang Panginoon sa atin, makakabangon din tayo. Makakabangon din kayo. Ayun po. Sa mga kapwa ko AFW, kumakatok din po ako sa inyong mga puso. Hindi ko po hinahangad na malaki yung bukal po sa inyong puso ang kailangan ng pamilya ko. Taos puso po namin papasalamatan yan. Kung meron man po ang taong mabubuting puso na handang tumulong po para sa pamilya ko. Ayun lang po. Siguro hanggang dito na lang po yung aking message. Sana po talagang makarating itong message kong ito sa family ka-business. Yun na lang po siguro. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. So yun na mga kabisnes namin minamahal, narinig naman natin yung mensahe na pinabot sa atin ng ating kababayan, isang OFW, isang kabisnes din po, subscriber natin sa mahaba-habang panahon na rin. At ayun na, salamat po sa inyo ma'am sa pagsuporta sa amin. At yun na nga po, makakaasa kayo ma'am na tutugunin namin sa abot ng aming makakaya ang inyong hinihinging tulong para sa inyong pamilya dyan sa Davao. So yun na mga kabisnes namin minamahal. At nabanggit niya nga po na ipinagdaan niya yung kanyang mensahe kay Anime Reactors TV. And maraming salamat Sir Anime Reactors TV. Pakisuportahan po natin yan. Isang reactor po ng Ka-Business Official, Papa D's TV, tsaka ng Ka-Business Family. At siya po isang bedridden na. At sa pamamagitan po ng ganitong kanyang ginagawang pagre-reaction ay kahit pa paano nakakakuha siya ng maliit na revenue mula sa YouTube na nagagamit naman po niya sa kanyang pambili ng gamot, no, pang maintenance dahil nga po siya kanyang kalagayan na hindi na makapaghanap buhay. So yun mga kabisnes naming minamahal, nabanggit din ng ating kababayan na parang nanawagan siya doon sa mga kapwa niya OFW na kung merong buting o may kakayanan siguro, syempre lahat ng mga kababayan natin mayroong buting puso yan, walang pagtatalo dyan. Yung may kakayanan siguro, panawagan ng ating kababayan ay po pwede nyo pong ipaabot sa pamamagitan namin at kami naman po ang magpapaabot sa kanila or i-direct nyo na lang po, pwede naman. At ibibigay namin sa inyo yung kanyang contact number, no? Mga ka-business.
Wait lang po ah. So yun ang mga ka-business, kanina po ay nag-send na tayo ng ating tulong, no? Nagpaabot na tayo ng tulong doon sa ating kababayan para doon sa kanyang mga kamag-anakan sa Davao na nasa lantas ng baha o yun nga, kalamidad. At mga ka-business, tama yung sinabi niya, no? Magsilbing paalala na rin doon sa iba pa natin mga kababayan na maaari na maka-encounter ng ganitong klase ng hindi inaasahang problema o kalamidad na sabi niya natutulog eh. Yung mga kamag-anak niya, nagising na lang, nabasa na yung higaan. Ibig sabihin, mataas na yung tubig. So hindi na sila nagdalawang isip na lisanin na yung tinitirhan at pumunta sa mas ligtas na lugar at hindi na muna inalala yung mga, siyempre, andun yung mga naipundar na nilang mga kagamitan. At ang importante kasi yung buhay, di ba, Mrs. Ka-Business? Dahil yung mga material na bagay kasi pwede naman natin kitain ulit yan sa pagsisikap natin. Pero yung buhay ay napakahalaga. So tama yun sa mga kababayan natin, pagka halimbawa naka-encounter tayo ng mga ganyan hindi inaasahang mga kalamidad, ay priority natin na iligtas yung ating buhay, mga ka-business. At kapag mayroong panawagan yung mga local government na kailangang iligtasin na yung lumikas na kayo sa inyong kinaroroonang mga lugar, ay huwag na kayong maging yung iba kasi nagiging pasaway. Kaya nagkakaroon ng mga casualties, nagkakaroon ng mga buhay na kumbaga mayroong mga buhay na nawawala dahil sa katigasan na rin ng ulo, pagiging pasaway, dahil sa ang inaalala ay yung mga naipundar nilang mga kagamitan o ari-arian. Naiintindihan natin talagang masakit yan, mawalan tayo ng mga ari-arian na pinaghirapan natin sa mahabang panahon. Pero huwag naman natin ikompormiso po yung buhay natin, mga ka-business. Kasi pagka ang buhay natin nawala, paano na yung mga umaasa rin sa atin? Di ba? Mas lalong magiging kawawa sila. Pwede tayo makarecover. Pwede tayo makarecover sa tulong at awa ng ating Panginoon Diyos sa ating pagsisikap. So yun ang mga ka-business, panoorin naman natin ngayon yung video nung natanggap na nila yung ating tulong. Ngayon palakpakan naman natin. Yung tulong na pinaabot natin sa ating ka-business na isang OFW para doon sa kanyang mga kamag-anakan. So ito po yung video. Business sa kaning kwarta nga imong gihatag di sa mga dakong tabang ni sa mga nga napit. Sayang yun. Amo kini ipalit og kape, Asukal. basta pagkaon jud. Daghan kayo salamat. Salamat Kay kayo sir. daghan kayong matabangan ani sa mo ang silingan. Daghang matabangan sa imong gihatag nga kuan sir. Salamat yan, kayo sir. sir ka business. Maglista na lang po sa open. Ay, tingit surang-surang. Ayun, malalim pa ang tubig. Taas pa. Hirap na rin. Halos nasa bubong na yung tubig, Oo. Tagahawak ba ayo sig ayo kana tagaha ka ang kanha. Babangka na sila. Bangka ba yun? Dera man ta tubig ni. Wala na ulan. Oh Jesus ni taas jud to. Ayun na, istorya ko tama.
Parang undoy sa kanila yung tumama. Biglang taas ng tubig eh. Kasi natutulog lang eh. Hindi na nangyayari sa kanya dati. Kabilis ko. Hoy, puro na te! Puro na kayo, nandun pa kayo. Grabe, aja ko grabe mo. So yun na mga ka-business namin minamahal. Ayun, walang anuman po. At kami po ay masaya na kayo ay matulungan sa abot ng aming makakaya. Sana pagdamutan nyo na po ang nakayanan namin. Yan po ay bukal sa aming mga puso. At nakakatuwa kasi parang nabanggit niya na isi-share niya rin doon sa mga kasamahan nila na kapwa na apektuhan ng kalamidad. Kayo na po bahala at hayaan nyo pagka may biyayang dumating sa amin, hindi namin kayo makakalimutan at kukontakin namin kayo ulit para magpaabot ng ng karagdagan pang tulong doon sa mga kababayan namin na nandyan sa Davao, mga kabisnes. Alam namin napakarami ng mga kababayan nating sumusuporta sa amin dyan sa Davao. Daghang salamat sa inyo. Daghang salamat sa inyong tanan. Amping mo pirmi. At huwag kayong mawawalan ng pag-asa. At sabi nga, there is always a rainbow after the rain. At ganun talaga, wala namang exempted sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin habang tayo nandito pa sa ibabaw ng mundo na naglalakbay. At lakasan nyo po loob nyo, kami ay nakikiramay, no? Tao sa pusong nakikidamay sa inyong sitwasyon. At pag paumaninan nyo po at limitado lang din yung aming kakayahan, yung aming resources. At basta sa panalangin, mga ka-business namin minamahal, makakaasa kayo, makaka-recover kayo kaagad. At doon sa mga kababayan pa natin na humihingi rin ng tulong, kasi may nare-receive din kami mga mensahe. Ang tabayanan nyo po, kahit na hindi na natin i-vlog, no? Personal na namin through GCash or sa mga remittances. Pagdamutan nyo na mga ka-business yung aming makakayanan. At God bless po sa ating lahat. Salamat po ng marami sa pagsama at panunood ng amazing vlog na ito. At salamat po muli sa walang sawang suporta. Sa lahat ng mga ka-business natin, mga OFW, mga ka-business natin dyan na naninirahan sa abroad, mga ka-business natin na nakikipagsapalaran, tinitiis na malayo sa mga mahal sa buhay para lang sa pangarap, mabigyan ng magandang kinabukasan yung kanilang mga mahal sa buhay, yung kanilang mga anak. Ay kasama po namin kayo sa aming mga panalangin. Hindi po kayo nawawaglit sa aming panalangin, mga kababayan naming magigiting ng mga OFW. So yun Mrs. Ka-Business, bago natin tapusin ang ating vlog. Yun po, mga ka-business, maraming salamat po. Sa gusto pong magpaabot ng tulong po, yun po, makakaasa po kayo na makakarating po sa kanila yung inyong pong tulong, mga ka-business. Ngayon pa lamang po, nagpapasalamat na po kami. At God bless po sa ating lahat ng mga ka-business. Ingat po tayong lahat. So yan, suportahan natin mga ka-business bilang panghuli. Huwag natin kalimutan, suportahan siyempre ang mga YouTube channel ng mga Kagwangs. Kagwang by Papaya Official. Ayan po. Support po mga business. Kagwang Buknoy Official. Yes po mga business, paki-support po. At ganoon din po kay Kagwang Intoy Official. Yes po mga business, pa-support po. At huwag din po natin kalimutan na suportahan ang mga nagpaalam ng formal at maayos na nakiusap, nakisuyo, na kung maaari sila ay makapag-reaction video, no? Sila Alminda Mix Vlog, yan, suportahan natin. Ganyan din po si Analisa Reality TV. Suportahan po natin mga ka-business. Andyan po yung kanilang mga YouTube channel at syempre si Anime Reactors. Ano po?
So, yun, God bless sa ating lahat. Mabuhay po tayo. Bira lang. Bira. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Banat. Banat. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yes, Mga po. business po tayo. Kaya yan. Makikisuyo na rin po mga ka-business. Pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. At saka si Analisa Reality TV. Yan. Pakisuyo po. Suportahan natin. Ayan po yung kanilang YouTube channel. Sila po ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag reaction video sa ating mga uploads. Yun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga ka-business. God bless sa ating lahat. Bira lang tayo. Nung kami ninyong natagpuan, ang mga tao sa mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagkuhan.